Hi guys! Welcome back to my channel! Motor nyo ba'y nagdadragging? Kumakadyot? May naririnig ba kayong parang may pumapaypay? Yung speed nyo ba ay nakikita nyo pa? Panoorin na ito! Pero bago yan guys, gusto kong ipaalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko ay sinisigurado ko sa inyong dagdag kaalaman na makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang bayad sa iba dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ito na nga guys, sa ngayon ay MIUI 125 ang gagawin natin. Magpapalit tayo ng clutch lining, center spring, fan belt, speedometer cable, at syempre, magsa-CVT cleaning na rin tayo. Sabi kasi ng may-ari kanina pagdating, Ma'am, ano ba tong motor ko? Kumakadyot. Ano po ba ang dapat gawin dito? Sabi niya pa. So bakit nga ba nagdadragging ang motor? Yun ay posibleng dahil sa malambot na ang center spring and clutch spring. Kaya pagdating sa clutch spring, may maririnig kayong 800 RPM, 1000 RPM, 15 RPM. Ano nga ba ito? Ito guys yung lambot. Kasi pagka naka-stock, 800 RPM yun. Pagka medyo patigas ng konti, 1000 RPM. Pero mas matigas yung 1500 RPM. May magtatanong na naman, Ma'am, ano po ba yung mga tigas-tigas na yan na binabanggit nyo? Okay, ganito kasi yun. Ang clutch spring ay yung tatlong maliliit na spring na pumipiga doon sa clutch lining or yung nagko-compress sa clutch lining. Siya yung dahilan kung bakit kumikipot at bumubuka yung clutch lining natin. Ang center spring naman ay yung medyo malaki ng konting spring. Medyo malaki naman, hindi naman kalakihan. Sakto lang. Na siya naman tumutulak doon sa mismong torque drive para kumapit yung fan belt. So ito muna tayo guys. Ang ginawa ni mekaniko, binaklas niya muna yung mga panggilid ng motor. So ayan. So kinalas-kalas niya muna lahat. Pero bago yan, syempre, hihingi muna si mekaniko ng kaunting gas na gagamitin doon sa paglilinis natin or yung pagsi-CVT cleaning. Kasi sabi ko nga sa una kong mga videos na kami dito ang ginagamit namin ay gasolina. Hindi gaya ng iba na sabi nila, tubig daw ang ginagamit. Sa amin, gas. So ayan, kumuha muna siya ng kaunti para gamitin sa mga panlinis, sa mga maliliit na pyesa ng motor natin sa gilid. So ayan na nga guys. Iisa-isay natin yung mga pyesa na hinahawakan ni mekaniko, yung mga nililinis niya, yung mga kinakalas niya, babanggitin natin. So ayan po yung clutch lining na nakikita nyo. Yan yung sabi kong minsan bumubukat tsaka kumikipot. Pero konti lang yung konti lang yung kipot ha, hindi yung kung ano iniisip nyo. Ayan. Tapos yung tinatanggal niya, ang tatanggalin niya diyan ay yung tatlong spring. So makikita nyo, yun yung sinasabi ko sa inyong clutch spring. Ayan. So pero syempre bago yan, ninilisin niya din muna. Ayan. Tapos, ayan na po, kinakalas niya na yan. Ayan, pinupukpok niya lang yung tatlong parte para matanggal yung pagkakakagat doon sa butas. Ayan siya guys. Okay. So tingnan niyo pong maigi kung paano niyo nakakalasin yung clutch spring. Ayan. Ayan. Ayan niya guys. Yan. Yung tatlong yan. Yan mismo. Yan yung clutch spring. Na minsan matigas, minsan malambot. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan. Tatlo lang yan guys. Okay? Ayan. Tapos yung binuka niya yan, yan yung mismong lining. Okay? Ayan. Kakalasin niya lang sa parang housing niya. Ayan. So, kita nyo guys. Ayan. Tapos yung katabi na yan, nakikita nyo guys, tinatawag naman siyang clutch bell o kaya clutch housing minsan. Ayan naman guys yung mga ipapalit natin. Yung malaking yang spring, yan yung center spring. Tsaka yung malit na yon, yun yung clutch spring. At tsaka yan naman yung fan belt at tsaka speedometer cable. Yan yung mga isasalpak natin mamaya sa motor na yan. So ayan guys, nililinis niya na yung mismong housing. Diba? Kasi syempre nga naman, may mga kumakapit yan na alikabok. Ayan. Para matanggal mo na. Para pag pinalit yung bago, maayos na. Okay, so lahat yan, lilinisin niya.
Ayan. Okay. Pangatlo. Oh, siya nga pala guys, dapat yun, hindi pudpud ha, pagka ginamit. So pag pudpud, palitan na natin. So yan, clutch housing. So may nabibili nga pala tayong minsan nakaset na nun, or minsan yung lining lang mismo. So yan naman yung clutch housing, clutch cover, clutch bell, ang daming tawag dyan, di ba? Pero isa lang naman ang ibig sabihin. Ganyan talaga guys, pagdating sa parts ng motor, ang daming pangalan. So ayan. So, okay. Lilinisin din. So may video nga pala ako guys ng facility cleaning sa mga naunang videos. Kung gusto niyo pong mapanood yun, tingnan niyo mabuti kasi step by step din po yun. So ayan. Okay. Tapos, yan na yung sa may pulley set. Yan yung tinatanggal niya guys. Andyan din napapaloob yung bola. Yung, ayan may, check niya guys. Yung bola nga pala natin, mayroon ding mabigat niyan. At saka mayroon din pong medyo magagaan. Okay? So pagdating nga pala guys sa bola, ay mayroon tayo dyan mga tinatawag na mga kalkal pulley. Pero saka na lang natin tatalakayin yan guys, no? Sa susunod na mga videos natin. Kasi dyan nakikita yung mga arangkada. Minsan sasabihin ng customer, dagdagan natin ng papigatan natin ng konti. Kasi pag magaan daw, maarangkada. Or minsan bitin, or pwede na rin sabihin bitin sa dulo. Ganon. Parang may kulang daw sa dulo. Ganon. Ay may magtatanong na naman pala, ma'am, ano po yung bola-bola na sinasabi mong yan? Bola? Yan naman po yung 6 na bilog. Mga bilog. Dapat walang kanto yan ha. As in bilog talaga. Kasi pag may kanto, palitin yan. Ibig sabihin. Okay? Yan yung may mga, minsan maririnig mo, 8 grams, 9 grams, 10 grams. Basta maraming gramo yan. Maraming klase, maraming sizes. So nasa yun na lang kung anong gusto mo. Minsan may sinasabi pa, straight. Gusto ko straight at saka mayroong combination na sinasabi. Ibig sabihin ng straight, lahat ng 6 na yun ay magkakaparehas ang gramo, magkakaparehas ang bigat ba. Minsan naman pag sinabing combination, po pwedeng 3 magaan, 3 mabigat. So, nasa sa inyo na po yun. Nasa may-ari na yun kung anong gusto niyang bigat. Okay? So, yung nililinis at hinahawakan pala. Tsaka kinukuskus ni mekaniko, ayan yung nilagyan ng bola. So, 'di ba? May 6 na parang pa-curve. Ayun 'yun. Okay, nililinis lang po niya 'yan. Tapos bugahangin para matuyo na din yung gas na ginamit. Ayan. Ayan na siya, guys. Tapos yung cover niya. So may pulley set pa yan guys. So ayan po yun. Sililinisin, tanggal alikabok, tanggal dumi, para swabing-swabe, di ba? So ayan. Lahat na naman lilinisin natin guys. Ayan. Pati yung mga pinyan, lilinisin. Ayan. So ayan guys, oh. Malinis na. Tapos hahanginan niya din para matuyo. Okay? Tapos, ayan. Lahat yan, kahit maliliit na piyesa guys, lilinisin natin. So, yung hinahawakan niya naman ngayon ay yung bola. Pero dahil okay pa naman po yung bola sa motor na nakakabit kanina, yun pa rin ibabalik natin. Maliban kung dekanto na yan. Dahil pagka dekanto na ay, gaya ng sabi ko, papalitan na natin. Okay? Yung plate na yan, kailangan linisin din. Ayan. So, yan yung torque drive, guys. Lilinisin. Oh, daming alikabok, no? Nangingitim. Oh, tingnan yung maigi. Oh, diba? Pero pagka nilinis na brush na, wow, linis. Ba? Ayan. Oh, grabe. Naiipon din talaga yung dumi sa loob ng crankcase ng motor, oh. Ayan. Guys, ha, papanatiliin nating malinis yung mga nasa loob ng gilid nyo, ha.
para mas lalong tumagal yung buhay niya, ang mga yan. Kasi pag masyadong madumi, makaka-apekto din po yan sa mga gamit natin, sa mga piyesa na nakakabit diyan. Okay? So, ayan. So, tingnan nyo pong maigi. CVT si Manoy. Ayan. Pero, syempre, pagka nag-CVT, kailangang may grasa. Ano nga ba yung purpose ng grasa? Pampadulas. Sa lahat ng parte niya, yung mga iniikutan, gumagalaw, lahat paglalagyan. Okay? Para swabe ang galaw. O, diba? Sabi ko sa inyo, o. O, ganyan. Okay. Ayan na siya, guys. Tingnan nyo pong mabuti. Tapos, ngayon na natin isasalpak yung mismong clutch spring. Yung bago natin. Ayan. Yung tatlong spring. Tatlong maliliit pero malupit. O, diba? Ayan. So, binubukan niya na para maipasok sa butas. Ayan yan. Ayan. Yan yung kinabit natin, guys. Okay. Ayan. Ayan lang. Kaunti na lang. Okay. Malapit na matapos yung sa may clutch natin. Magiging ready na siya. Okay. Tingnan yung maigi. Maiging maigi. Ayan. Oh. Tapos, kaunting pukpok para mailagay yung circlip, yung seradora niya. Para hindi malaglag. Ayan din siya. Daming maliliit na piyasa, guys, di ba? Ayan. Okay. Kagat, pasok. Kagat, okay. Ayan. Tatlo din po yan. Tatlong pangkagat. Isa pa. Okay. Ayan. Okay na, di ba, guys? Tapos, ilalagay na natin yung center spring. Yan yung sabi kong katamtaman laalaki, hindi gaanong malaki. Hindi rin masyadong maliit. Yan yung spring. Center spring. Yan yung tumutulak sa torque drive. Okay? So, ayan. Yan yung nut. Okay. Gamit paa. Hindi kaya ng kamay lang. Pati paa, damay. Okay. Makulit ba ako, guys? Pasensya naman. Okay. So, ayan na. Okay. Lilinisin natin yung sa may crankcase niya po mismo. Dahil dyan din ay maraming alikabok. Ayan. Okay. Lilinisin ng maigi. Guys, tingnan nyo yung planggana niya. Ang dumi na, oh. Ang daming natanggal na alikabok. Ayan. Okay. Yan yung ginamit nating center spring, guys. Ayan. Tapos, binubugan niya din ng hangin para kung mayroong mga nakasiksik pa sa gilid, ay maitalsik. At the same time, magiging tuyo na siya. Dahil, di ba, ginamitan natin ng gas. Yun. Ilalagyan lang niya ng basaan para hindi matilamsikan yung mukha niya. Okay? Pati yung mga ehe-ehe ay nililinis din. Okay? Ngayon ay magsasalpak na tayo, pero bago yan, gagrasahan din ulit. Okay na.
Ayan guys, pakitingnan nyo mabuti. Nilalagay niya lang yung mga bola po. Binabalik niya lang yung kanina na nilinis na. Ayan yung pantakip sa bola. Okay. Yan siya guys. Ngayon ay ikakabit na. Torque drive, tsaka sa may pulley set. Tapos, yung nut nyo din, yung parang washer din pala. Tapos, syempre, ilalagay na natin yung fan belt. Yan yung bago nating fan belt guys. So, may magtatanong pala, ano naman yung fan belt? Yan yung nagko-connector dun sa torque drive at saka sa pulley para umandar yung makina nyo po. Ayan. Guys, pag may narinig kayo parang tunog pumapaypay, parang may pumapaypay, ibig sabihin, indikasyon na po yun na si fan belt ay palitin na. So, kadalasan, or dapat, every 22,000 kilometer na takbo, ay papalitan na natin si fan belt. Okay? So, kasi nagkakaroon din siya ng mga lamat, or ang pinakamahirap nito guys ay kung maputol yan. Mahirap kung nasa biyahe kayo tapos biglang naputol siya. Ay nako, sigurado magtutulak po kayo. Sayang na mga pormahan nating mga astigin kung magtutulak lang din. Diba? Tatagak-tak na yung pawis natin. Nakakasira pa ng porma, no? So, kaya dapat tinitingnan lagi ay na pinapansin din siya, hindi siya pinapabayaan lang. Pag may kakaiba na, alamin na natin kung anong naanuhan niya, kung papalitin na or kung ano pa. So, yan. Sinasarado na lang ni mekaniko yung mga nuts niya. So, siguro naman malinaw ko pang naisabi sa inyo yung kung ano yung function ng mga ikinabit natin kanina, no? So, kung siya nga pala, kung may mga katanungan kayo sa akin, pwede kayong magtanong at saka kung may mga request kayong videos, sige, sabihin niyo po sa akin at magawa natin ng paraan yan. Magawan ko ng video para dyan. So, sa parting yan, nililinis din ni mekaniko pati yung crankcase cover natin. So, lahat para malinis talaga yung gilid niya. Ayan. So, ganyan. Pagka siya nga pala guys, kapag naputulan kayo ng fan belt, ang hirap, no? Kasi pati singit nyo, siguradong pagpapawisan. Ay, nako, hirap din. Ayan. So, ayan siya guys. Malapit ng malinis. Matapos. Ayan. Ayan na guys. Kanti na lang. Malapit na. So, ayan. Bubugahan din niya para maayos yung pagkakagawa. Ayan. Yung gasket niya guys, yan yung nakikita niyo dyan sa gilid na parang ano, para black. Ayan. Punas-punas muna. Ayan. Punas bago salpak. Pero syempre, bago yan, lalagyan muna natin ng pampadulas. Grasa yun. Ayan. Konti na lang. Okay na. Salpak na pare. Ayan. Okay. Malapit na tayo guys. Para excited na kayong matapos agad ah. Huwag ganun. Ayan. Inilalagay na lang natin yung mga katornilyuhan natin. May mahaba, may maikse. Charot. Ayan. Malapit na. Okay. Ayan. Sinasarado na lang. Okay. Ayan na. O, diba? Kayang-kaya nyo yan guys, diba? O, kaya nyo nang gawin yan sa motor nyo. Ayan. Masusundan nyo naman po siguro, diba? Yung, ano, yung videos natin. Nakikita nyo yung paraan kung paano gawin. Ayan. Yan na. Yung sa may air cleaner na lang.
Oh guys, yung sa air cleaner nyo pala ha. Titingnan nyo kung baka barado na ba. Baka hindi na makahinga si motor nyo. So, pagka madumi, linisin. Pagka hindi na kayang linisin ako guys, palitan nyo na. Ha? Ayan. So, ano may tsura ng air cleaner? Ayan na siya. Ayan po yung hawak niya. Okay? Pansala sa dumi ng hangin. Ayan na po. Yan din yung cover niya. So, pati yan lilinisin natin pagka nag-CCVT cleaning tayo. Yan na, salpak na. Tsaka, tornilyo na lang. Okay? Ayan. Ayan na guys. Okay. May tanong ba kayo sa akin guys? Kasi kung may tanong kayo, sige, paki-comment nyo lang po sa baba. Sasagutin ko yan. Binabasa ko naman po lahat ng komento nyo eh. Okay? Ayan. Lahat. Dapat na ibalik lahat ng tornilyo. Hindi pwedeng may kulang kahit isa. Dapat kung ano yung tinanggal, yun din ang ibabalik. Tandaan yan. Ayan. Ayan na, patapos na. Guys, konting tiis na lang. Matatapos na to. Okay. Ayan na. Okay na. O, diba guys? Okay. Pero wag mo na kayong aalis kasi ikakabit niya pa yung speedometer cable, diba? So, mamaya, tingnan natin yan, ha? Ayan, guys. Check niya lang yung niya kung okay pa. Biga ng preno, lahat. Check yan. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa speedometer cable. Okay? So, may magtatanong na naman, Ma'am, bakit po nasisira yung speedometer cable ko? Or, bakit po ma'am napuputol? Mga bossing, isa lang pang dahilan yan. Nasusobrahan nyo sa kaatras. Huwag kasi puro atras. Umabante rin dapat. Okay, so, ayan na. So, tatanggalin niya lang yung may parteng nakakaharang sa paggamit ng kable. Yan yung cover na yan. Ayan guys. Tapos, ayan na guys. Tingnan nyo mabuti, ilalapit ko yung camera. Ayan. Tinatanggal lang po yung mga tornilyo, yung mga pagkakaklip ng cover para madaling ilusot yung kable natin. Hindi naman yan lahat ng sa harap itatanggalin, hindi ganun guys. Yung parting lang, yung parting pagdadaanan lang. So ayan. Ayan na yun guys. Tinanggal niya lang din yung sa may babang parte. Ayan. Kasi di ba pag kami guys, parang naka-thread naman kasi yung sa taas at sa baba ng kable. Ayan, sa may dulo niya. Ayan yun. Tingnan niyo pong maigi. Ayan. Tapos, tatanggalin na lang muna natin yung thread doon sa taas para kaya na nating hilahin sa baba. Ayan, yun. Okay. Tingnan yung maigi. O, di ba naka-thread siya? Malinaw ba? Ayan. Liliwanag din. Ayan. Ayan yung thread na sinasabi natin kanina. Natatanggalin lang. Okay. O, tapos, guys, kayo kaya nyo nang gawin yung kable, ha? Mga speedometer nyo para makita nyo yung takbo nyo. Kung matulin ba or swabe lang, takbong pogi lang. Ayan. So, ilulusot nyo lang pababa. Tapos, huhugutin niya sa baba. Ayan. Hugot. Okay. So, ayan guys. Ang kulit din ito eh. Tapon. Ayan na yung bago. Ayan.
Okay. Tapos sabi niya, ilalagyan niya daw ng electrical tape yung dulo muna, pansamantala, para hindi daw malaglag yung lamang loob ng ano. Ayan, oh. Ayan, lagyan niya ng tape. Para-paraan lang daw yan para hindi malaglag. Ayan, para hindi siya mahirapan. Kasi di ba nga kung napansin nyo, hindi niya kinalas lahat ng cover po. So, yung taas at saka yung baba lang ang inopen niya para ilusot na lang yung kable. Ayan guys, ilulusot niya na pataas. Ayan na. Okay. Inilusot niya sa pataas, huhugutin niya naman ngayon sa ibabaw. Ayan na. Ayan. Tapos, iti-thread niya lang. Isasarado niya lang yung thread. Okay. O, di ba? Sobrang bilis lang natin, guys. So, ayan lang. Tapos, titingnan natin maigi kung pag ginalaw-galaw sa baba, gumagalaw na din yung sa may speedometer mo. Ayan nga, gumagalaw nga. Nakita nyo naman, di ba po? So, ayan na guys. Inaayos niya na lang po yung sa baba. Okay, ayan. Tingnan nyo po kung paano niya ginagawa yan. Ayan. Okay. Tapos, sinisigurado niya lang na talagang saradong-sarado yung thread niya po sa baba. No guys? Ayan. Okay. Ayan na po. Ayan na. Ayan. So, malapit na. Ganyan-ganyan lang. Ayan. So, para sigurado lang siyang maayos yung pagkakasalpak niya sa baba. Sa may speedometer gearbox. Ayan. Okay. Kapit na. Ayan. Tapos yung So, ayan yung video natin sa ngayon guys. Sana ay nagustuhan nyo. Masaya ba kayo? Ako masaya ako. So, sana ay nakatulong sa inyo yung video ito. Ano? Paki-like naman po at paki-comment sa baba para mapansin naman po yun ni YouTube. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. Laging tatandaan, sa bawat pag-alis natin sa bahay, may pamilya tayong nagmamahal na nag-aantay sa ating pagbabalik. Kaya lagi kayong mag-iingat guys ha, mag-iingat sa biyahe nyo. Okay? Para matuto sa pagkakabit ng mga handle switch, guys, pakipanoorin niyo itong mga susunod na videos. Okay? Maraming salamat sa panonood. God bless!